Sunday morning, 9 AM. Magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Pasok na ako ngayon sa work. Ano ako? 9:30 na nga. Alas 10 ang open ng store. Okay guys, so Sunday morning, alas 9 ng umaga, papasok na ako ulit sa work. So naiwan si Yana at si Rhea doon sa bahay. Day off ni Rhea ngayon. So ngayon sinusunod namin yung Ramadan schedule. Ito yung isa sa isa hinihintay ng mga taga GCC, mga nasa Middle East nagtatrabaho pag mga Ramadan schedule na. Kasi ang Ramadan schedule po, kung hindi nyo pa po alam, bali reduce working hours siya. So kung dati 9 hours, 10 hours, 9 hours kami, ngayon 4 hours, 6 hours lang ang pinapasok namin. Kagaya ng schedule ko ngayon is 10 to 4 PM. So ano pa ba? So samahan nyo ako, pasok tayo sa trabaho, tapos pag-usapan natin kung ano yung mga na-experience namin dito tuwing Ramadan. So ikutin din natin yung mall. May mga ipapakita rin ako sa inyo. So tara guys, let's go. Halika po. Halika po. Late na naman ako nagising guys. Diretso pasok na mo, walang kainan. Nasanay na. Sa bagay, Ramadan naman. So yun nga pala guys, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak sa mga kapatid natin na Muslim. Nagdidiwang ng Ramadan ngayon. Ayan. So ang Ramadan po ay isa sa mga pinaka-inaabangang festival o anong tawag, holiday dito sa GCC. Kasi ang GCC is mostly Muslim countries. Kagaya nitong UAE. So may mga napansin lang kami dito mga pagbabago, no? Dito sa pagdidiwang nila ng Ramadan dito sa UAE, especially Dubai. Maraming binago. Kasi nung sa Saudi kami ni Mrs., 6 years kami sa Saudi, 2012 to 2018. Pag Ramadan doon kasi talagang pagbawal, bawal kang kumain sa labas, bawal kang uminom, bawal kang magyosi ng fasting na time. So dito kasi sa dito nagulat ako, iba na. Kung hindi lang dahil sa Ramadan schedule, working hours, hindi mo mapapansin na Ramadan dito eh. Mamaya iikot ko kayo dito, papakita ko sa inyo. Yung for example, yung mga restaurant. Kahit saang restaurant, kahit dito sa labas o sa loob ng mall, open eh. At may mga nagda-dine in. Wala naman sigurong masama doon. Pero kasi pinalaw naman din kasi ng government ng UAE. Pero para sa akin kasi mas maganda pa rin sila kung susundin yung dating batas ng pag Ramadan. Lalo na kasi siyempre na dumadayo tayo sa bansa nila, 'di ba? Parang sign of respect na lang din, 'di ba?
may mga kasama tayong nagpo-fasting. So hindi naman maganda kung kakain ka sa harap niya, iinom ka ng tubig sa harap niya, magyoyosi ka, di ba? Pero kasi ewan ko kung sa Dubai lang yun o kung sa lahat na. Kasi ang Dubai kasi talagang ang daming turista rito mostly from western countries, European. Okay guys, dito na tayo sa mall. Ito, pagpasok mo ng mall, ayan, puro restaurant na agad makikita mo open. Ayan, nauna Tim Hortons, lahat yan open. Tapos dito merong Boss Coffee, open. Yung mga customer din. Dito meron ditong Dunkin Donuts. Ayun, ang dami rin customer. Diba? So yun guys, so kitang-kita nyo naman, no? Bukas yung mga restaurant. Ngayon punta tayo sa food court. Dati kasi talagang sarado sila. Tapos ang ginawa ng mga sumunod na taon, kinlose, parang may harang, malaking wall. So yung mga kakain sa loob, hindi makikita ng mga dumadaan sa labas. Ganon din yung mga restaurant na yan sa baba. Pero ngayon talagang open na talaga sila. Ngayon punta tayo sa food court. Wala pang ganong tao ngayon. Mag-11 AM. Food court. Open ka. Daming kumakain. Lahat yan guys open. Diba? Dati close tong food court na to. Dami rin tao kahit umaga pa lang. Sir, how? How are you? No update yet? Okay, ngayon naman guys, pupunta tayo sa labas. Titignan natin yung mga cafeteria sa labas. Okay. Ito tong sa likod ng mall. Meron akong pinupuntahan lagi dito na cafeteria. Dito ako bumibili ng chai o kaya kape. So ngayon open din sila. Marami rin kumakain kahit gantong oras. Dati kasi siguro mga 5 years ago, matatakot ka na yung akma ka pa lang na iinom ng tubig pag nasa kalsada ka, tatakot ka na. Kasi nga baka bigla kang hulihin. Hulihin ka ng pulis o kaya ng mutawa yung mga religious parang pares nila kung tawagin. Pero ngayon open na. Which wala namang problema. Allowed naman ng UAE government. Wala namang problema doon. Pero syempre, nakakapanibago lang din. Nakakamiss lang din yung mga ganong time na syempre, mapipil mo talaga na nasa Muslim country ka. Lalo dati nag-iossi pa ako Alam mo yung time na using ka na pero di ka pwedeng sumindi. Dito tayo. Dami rin kumakain guys. Parking naman lang tayo.
Richay 1 egg parata. Cheese parata. Take away guys, mga kumakain pa rin. Open pa rin sila. So yun nga guys, no, yung mga pagbabago mga ngayong panahon, medyo talagang ibang-iba na kagaya noon. Hindi ko alam kung dahil modern, ewan ko. Although hindi ako nagpa-practice ng fasting ng Ramadan, pero syempre marami rin akong kaibigan na mga Muslim. Syempre, kumbaga, sign of respect kasi yun hindi naman natin kontrolado lahat ng isip ng tao. Yun lang naman base sa aking opinion. So anyway guys, ayun, tuwing Ramadan talaga, ang magandang epekto sa amin ito is marami kaming time sa isa't isa, marami kaming time sa sarili namin, sa bahay. Kasi nga maikli yung working schedule mo. Kagaya ngayon, 10 AM pumasok ako, 10 AM. Anong oras na ngayon? 12 na. Parang ganun lang, mamaya uwi na ako. Tapos ang aga ko umuwi, alas 4. May time kami maglaro ni Yana. Sakto day off pa si Rhea ngayon. Baka mag-swimming din kami mamaya, tignan natin. Tapos may mga time pa kaming gumala sa labas, o kaya mag-grocery ng mahaba. Ganun lang. So kayo guys, anong experience nyo ngayong Ramadan? Pero may mga businesses pa rin, may mga shop pa rin na sumusunod dun sa dating schedule pag Ramadan. Kasi usually pag Ramadan kasi broken schedule. Meron kang opening sa umaga, halimbawa open ka ng 8 AM or 9 AM, magko-close ka ng 12. Tapos from 12 hanggang hapon walang close kayo nun, mag-open kayo ng 6 or 7 AM ganun. So may mga nakakita pa rin ako dito na sumusunod sa ganong schedule, kagaya ng garage, yung sa paggawa ng mga sasakyan. Open sila ng 9 to 12 noon, tapos mag-open sila ulit after iftar na. After nila i-break yung fast, 7 or 8 PM hanggang 11 PM na siya mag-open. So yun lang din, ikaw kung nandito ka, mag-a-adjust ka rin sa mga schedule ng mga shop o kaya mga establishments dito. Tapos alam nyo ba guys, pag Ramadan marami ring mga naglalabasan na mga promotion. Halimbawa, isa sa nakita akong magandang promotion yung sa mga auto dealer, yung mga tindahan ng sasakyan. Ang laki ng discount na binibigay nila ngayon. Kaya mga freebies. Ano lang yan, Ramadan period lang. Ito na yung order ko. Order ako ng tsaa. Richay. Thank you bro. Ayun, yung mga discount ngayong Ramadan season, ang dami niyan. Kabi-kabilaan yan. Tapos yung mga restaurants, yung mga cafeteria, meron silang tinatawag na mga iftar offer. Iftar kasi yung time iftar prayer, yung sa gabi around 7 PM. Yun yung time na i-break na nila yung fast. So tapos na yung fasting nila the whole day. Tapos pwede na silang kumain. Yun yung first meal nila sa buong araw. So yung mga restaurant nagbibigay ng mga iftar offers. Ang dami niyan. Sa murang halaga, ang daming pagkain na isa-serve sa'yo. Iba't ibang klase yan. Balik na ako ulit sa pwesto. Ito maganda sa Ramadan schedule, maluwag talaga. Yeah. Tapos na ito, uwi na ako, may-amayang konti. Naman kami, maglalakad-lakad naman kami ni Yana sa labas. Ang sarap maglakad-lakad dito pag hapon. Malamig pa kasi siya. Mahangin pa, hindi pa siya talagang solid na tag-init.
So yun lang guys sa ngayon. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video. Hanap ulit tayo ng mga pwede nating i-discuss regarding dito sa buhay sa Dubai. Okay, see you guys later. Bye bye.